Gutom sa silid-aralan, kwento ng kakulangan. Araw-araw, pumapasok ang mga estudyante upang matuto. Ngunit hindi lahat ay may sapat na lakas upang makinig, magbasa o sumagot. Sa likod ng mga ngiti at ingay sa silid-aralan, may ilan sa atin na lumalaban sa isang tahimik ngunit malapit na kalaban, gutom. Pasitihay na. Sa isang paaralan sa Ozames, nakilala namin ang isang mag-aaral sa 12 baitang. Ayon sa kaniyang mga kaklase, madalang na lamang siyang kumain at kung minsan ay halos hindi na. Dahil dito, nagsagawa kami ng panayam sa kaniya. Maaari mo po bang ikwento ang tungkol sa sarili ninyo at ang iyong pinagmulan? Ako si Daniela Lauro, grade 12 na at pangalawa sa 4 na magkakapatid. Ang tatay ko ay construction worker pero madalas walang trabaho. Ano ang nagtulak o naging dahilan para kayo ay mapasangkot sa sitwasyong ito? Minsan, hindi na kami nakakain ng agahan para lang makatipid. Mahirap pumasok ng walang laman ang tiyan. Ano ang mga kinakatakutan ninyo na may kinalaman dito? Baka bumagsak ako o magkasakit. Nahihilo ako minsan. Ano po ang mga pinakamalalaking hamon o pagsubok na hinarap ninyo? Hindi ako makafocus. Nahihiya rin akong humingi ng tulong minsan. Ang gutom ay hindi laging makikita. Minsan ay walang baon. Minsan ay tubig lamang ang laman ng bote. Minsan ay isang ngiting pilit habang pinapanood ang mga kaibigang may pagkain. Nagsagawa rin kami ng panayam sa kaniyang mga kaklase batay sa kanilang mga napansin. Mayroon ba kayong napansin ng mga kaklase na nakakaranas ng suliranin o kakulangan sa pagkain? Oo, nakita kong isa kong kaklase na hindi nagdadala ng pagkain. Minsan binibigyan ko siya pero she just smiles and says, "Okay lang ako, wala akong gana." Alam ko, sinasabi niya lang yan dahil nahihiya siya. Paano po ito nakakaapekto sa inyo? Nakakalungkot lang. Ang hirap kasi mag-focus sa klase and I think ang bilis nilang mapagod. I think hunger ang isa sa rason bakit palagi siyang tahimik. Ano po ang nararamdaman ninyo kapag nakikita ninyong nahihirapan ang mga kaklase ninyo pagdating sa pagkain? Minsan, nakakaramdam ako ng guilt. Nagdadala kasi ako ng snacks galing bahay, tapos siya nakaupo lang sa upuan niya. Hindi ko alam kung paano makikipag-usap, pero sinisikap ko namang mag-share kapag kaya ko. Sa palagay po ninyo, ano ang maaaring gawin ng paaralan o ng komunidad tungkol dito? Sana may enough na pera para sa feeding program, or maybe a free lunch day for those who need it. Kahit maliit kasi, nakakatulong din. Kasi gutom can affect everything, not just the body but the mind.
Nagsagawa kami ng panayam sa isa sa mga punong guro sa paaralan. Mayroon po bang mga programa o solusyon na sinimulan ang mga lokal na pamahalaan o paralan? Oo, meron kaming mga feeding programs sa mga pili estudyante, lalo na sa lower grades, pero limited pa rin ang resources, minsan hindi sapat. Ang edukasyon ay karapatan. Ngunit paano matututo ang isang batang gutom? Panahon na upang mas mapansin ang kanilang kalagayan. Hindi dapat hadlang ang kakulangan upang makamit ang pangarap. Hindi mo matuturuan ang batang gutom.